Magandang araw po mga ka-recap. Ang kwento po natin ngayon ay magsisimula sa isang lugar, isang imperyo na kung tawagin ay Ares. Ang Ares Empire ay isang masagana at mapayapang lugar, masaya ang mga tao at maraming bata ang masayang naglalaro. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala ng badya ng kaguluhan. Isang araw, may dalawang sundalo ang nagpapatrol sa gitna ng syudad. Sinabi ng isang sundalo na napakapayapa ng panahon ngayon. Bigla naman siyang sinagot ng isa na huwag itong magpakasigurado dahil hindi nila alam kung kailan manggugulo ang mga revolusyonaryo. Nagagalit ang isang sundalo dahil mga pipitsuging rebelde lang naman sila pero may plano pang manghasik ng kaguluhan. Sinabi ng isang sundalo na mukhang mas tahimik na nga ngayon dahil hindi na sila nagpaparamdam. Marahil ay nagsawa na ang mga ito dahil wala namang magagawa ang kanilang walang kwentang revolusyon. Dagdag pa ng isa ay marahil naubos na sila ng Imperial Knights. Sana daw ay manatili ng ganito. Wala sila kaalam-alam na sa ilalim ng lupa na kanilang tinatapakan ay mayroong underground base kung saan nagtitipon at nagpaplano ang mga revolusyonaryo. Pinagpaplanuhan ng mga ito na tatapuson ng emperador at pababagsakin na ng tuluyan ang imperyo. Isang lalaki ang inatasan ng leader para sa isang importanteng tungkulin sa paparating digmaan. Ang lalaking ito ay si Logan McLean. Ang kailangan niyang gawin ay kunin at protektahan ang sekretong kasulatan. Pagkatapos ng pagpupulong ay naghanda na ang lahat. Makikita na nilapitan ng isang lalaki si Logan. Sinabi niya kay Logan na tunay siyang makabayan. Tinanong siya ni Logan kung ano ang ibig sabihin niya. Sinabi ng lalaki na tinanggap niya ang pinakamahirap na tungkulin, ang kunin ng sekretong kasulatan. Marami na ang nasawi dahil sa pagsubok na kunin ang kasulatan na ito. Kapag nakuha mo kasi ang librong ito ay tiyak na ikaw ang pangunahing target ng mga sundalo at ng imperyo. Ayon kay Logan ay parang ibig palabasan ng lalaki na nag-volunteer daw si Logan para tanggapin ang misyon na ito. Hindi naman daw sagot ng lalaki. Magaling din umano si Logan sa ancient language kaya baka isa rin ito sa dahilan pero ang pagtanggap sa misyon na walang reklamo ay patunay na makabayan si Logan. Biglang nagsalita si Logan at pinatigil ang lalaki sa pagsasalita. Ito daw ay insulto sa kanilang mga kasamahan, at isa pa, hindi ito dahil sa makabayan siya kaya niya tinanggap ang tungkulin. Gusto niya lang maghiganti. Sino ba si Logan? Para sa kanya ay isa lamang siyang walang kwentang anak. Sa nakaraan ay palagi siyang natatalo kahit sa sparring lang laban sa kanyang nakakabatang kapatid. 3 taon pa lang gumagamit ng espada ang kanyang nakakabatang kapatid ay tila mas magaling na ito sa kanya na 10 taon na nagsasanay sa espada. Maraming masasamang salita ang natanggap ni Logan dahil sa tingin ng iba, isa siyang mangmang at walang talento. Dahil dito ay nabuo ang galit sa pagkatao niya at sinubukang lasunin ng nakakabatang kapatid. Ikinagalit ito ng kanilang ama at tinakwil si Logan sa pamilya nila. Nadala si Logan ng galit sa dibdib niya at inggit sa kanyang kapatid. At dahil sa kanyang mga nagawa ay tuluyan siyang itinakwil ng kanyang ama. Umalis si Logan sa kanyang pamilya at naging isang mersenaryo. Pagkatapos ng 10 taon ay doon niya lang napagtanto kung gaano siya kasamang tao. Pero nang sinubukan niyang bumalik sa kanyang pamilya ay huli na ang lahat. Nasira at bumagsak na ang kanyang pamilya. Nadagdagan pa ang kanyang pagkalugmok nang malaman niyang may bibitayin sa plaza at ang pangalan ay isang McLean. Ron Ian McLean, walang iba kung hindi ang kanyang nakakabatang kapatid. Si Ron Ian McLean ay isang aura user na nakipaglaban kontra sa imperyo at namuno sa kanyang puwersa. Iniwan si Ron Ian ng kaharian habang ito ay pabagsak na. Nagmamadaling pumunta si Logan sa lugar kung saan bibitayin ang kapatid niya. Marami pa siyang gustong sabihin dito. Pero huli na rin ang lahat. Ginawang halimbawa si Ron Ian sa mga tao na kung sino man ang kakalaban sa imperyo ay malalagot. Simula sa araw na yon ay wala nang naisip si Logan kung hindi ang maipaghiganti ang kanyang pamilya at pabagsakin ang imperyo. Nagsimula na nga ang pag-atake ng mga revolusyonaryo sa imperyo at mukhang nakuha nga ni Logan ang libro, ang sekretong kasulatan ng imperyo. Siya na ngayon ang hinahabol ng mga sundalo. Sa kasamaang palad ay mukhang hindi na siya makakatakas. Sarado na ang daanan niya kaya wala siyang magagawa kung hindi ang lumaban. Nabutang siya ng mga sundalo at sinubukan siyang atakihin ng mga ito pero mukhang magaling si Logan sa pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinabagsak ang sinuman na lalapit sa kanya.
Patuloy ang kanyang paglaban pero dumating ang punto na napapalibutan na siya. Pinapasuko siya ng mga sundalo at sinasabihan na ibalik ang ninakaw nitong libro. Pero wala sa bokabularyo ni Logan ang pagsuko. Dahil dumating na siya sa ganitong punto, wala na siyang magagawa kung hindi isama sa kabilang buhay ang mga sundalong yon. Kinuha ni Logan ang isang bolang kristal at pinasabog ito kasama ang kanyang sarili. Habang nawawalan ng buhay ay naiisip ni Logan na ang buhay niya ay puno ng pagsisisi. Ang tanging tagumpay niya lang ay nakapinsala siya sa imperyo sa kanyang pamamaraan. Ang isang pinakapinagsisisihan niya na kahit sa kamatayan ay dadalhin niya, ay sana humingi siya ng kapatawaran sa pamilya niya. Pinapanalangin niya na sana sa kabilang buhay ay makita niya ang kanyang pamilya at doon makahingi ng kapatawaran. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nagising si Logan. Sobrang sakit ng ulo at katawan niya. Paano daw nakakaramdam ng sakit kung patay na? Ito ang iniisip niya. Magalang na tinanong siya ng isang lalaki kung maayos lang daw ba siya. Emosyonal na nakilala ni Vlad ang lalaking nasa harap niya. Si Rick. Si Rick ang kanyang servant. Tinawag niyang master si Logan at kinumusta ang pakiramdam nito. Sa isip ni Logan ay namatay na si Rick 30 taon na ang nakakalipas. Tinanong ni Logan kung paano naging buhay si Rick dahil matagal na itong patay. Nagulat si Rick sa pinagsasabi ni Logan. Sumigaw ito at tumawag ng doktor. Masama daw yata ang tama ni Logan sa ulo. Si Logan naman ay pinoprosesa pa ng utak niya ang mga bagay-bagay. Nakikita niya sa bintana ang mga sundalo na nagsasanay. Nakita niya rin ang simbolo ng kanilang pamilya. Nananaginip na yata siya. Biglang may pumasok sa loob ng kwarto niya. Tinawag siya nitong kuya, si Ron Ian. Nanginginig si Ron Ian na lumapit kay Logan. Naalala ni Logan ang mga senaryong ito. Ito ang panahon kung saan unang nagduelo si Logan at Ron Ian. Natalo si Logan sa kapatid niya nang walang kalaban-laban, at nang binisita siya ni Ron Ian ay ipinagtabuyan niya ito at sinabihang anak ng kabit. Kahit anong pag-insulto niya kay Ron Ian ay patuloy pa rin ang pagsunod nito kanya kahit saan siya magpunta pero pagkatapos ng insidenteng iyon ay hindi na nagpapakita si Ron Ian sa kanya. Biglang sumakit ang ulo ni Logan habang iniisip ang mga ito. Sinabihan ni Rick si Ron Ian na bumalik na lang kapag maayos na ang pakiramdam ni Logan pero pinigilan ito ni Logan. Tinawag niya si Ron Ian para lumapit sa kanya. Humingi ng tawad si Ron Ian pero sinabi ni Logan na wala dapat itong ihingi ng tawad. Wala daw itong ginawang mali. Siya dapat ang humingi ng payumanhin kay Ron Ian. Bigla na namang sumakit ang ulo ni Logan. Naiisip niya na ang ganitong kabait na bata ay namatay sa kamay ng imperyo. Lumaban ito sa imperyo sa utos ng kanilang kaharian pero inabando na siya. Maiyak-iyak si Logan na humingi ng tawad kay Ron Ian at niyakap niya ito ng mahigpit. Tinanong siya ni Ron Ian kung bakit ito umiiyak. Hindi kumibo si Logan at patuloy na niyakap si Ron Ian. Umalis na si Ron Ian at babalik daw ito para dalawin si Logan. Mukhang napagtanto na ni Logan na hindi pa naginip ang mga nangyayari at tila ay nabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Kung ito nga ay totoo, kailangan niyang baguhin ang lahat. Habang nagpapahinga ay pumasok si Mary, isang katulong ni Logan. Nagulat siya nang makita si Logan na tila takot siya dito. Humingi siya kaagad ng paumanhin. Nalito si Logan kung para saan. Wala naman daw siyang ginagawang mali. Biglang pumasok si Rick at humingi din ng paumanhin kay Logan. Mukhang naistorbo daw kasi ni Mary si Logan sa kanyang pahinga. Naalala pala ni Logan na malupit at parati niyang sinisigawan ang mga katulong niya. Sinabi ni Logan na ayos lang ito at huwag nang intindihin pa, wala naman silang ginagawang masama. Ikuha na lang daw siya ng papel at panulat, natakot si Rick. Ano daw ang gagawin ni Logan kay Mary gamit ang papel at panulat? Sumigaw si Logan at sinabing wala siyang gagawin kay Mary. Ikuha lang siya ng papel at panulat. Dinalhan na nga ni Rick si Logan ng madaming papel at panulat. Nagpasalamat siya kay Rick at ibilin na wala munang papasok sa kwarto niya. Nalito si Rick kay Logan, hindi siya makapaniwala na nagpasalamat daw ito sa kanya. Tinanong siya ni Rick kung ayos lang daw ba siya at baka masakit pa ang ulo niya. Sinigawan niya si Rick at sinabihan na umalis na. Masaya si Rick na lumabas sa kwarto at tila ayos naman daw si Logan dahil sinigawan siya nito. Narinig ito Logan pero pinigilan niya lang ang sarili. Kailangan niyang haban ang kanyang pasensya dahil isa pa, dahil din ito sa mga pinaggagawa niya sa nakaraan.
Ang mahalaga ngayon ay kailangan niyang isulat ang lahat ng mga mangyayari at paghandaan ito. Ang digmaan laban sa imperyo na mangyayari 10 taon sa hinaharap. Ang sakuna na magpapabagsak sa kaharian at sa kanyang pamilya. Ang pigilan nito ay ang kanyang hangad. Pero bago pa man ang malaking digmaan laban sa imperyo, ang digmaan ng fiefdom ay mangyayari sa 1 taon na lamang. Ito ang biglaang digmaan na nag-iwan ng matinding sira sa kanilang pamilya at nagdala sa madidilim na sandali sa kanyang pamilya. Isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting bumagsak ang McLean. Ito ang kailangan niyang mapigilan kaya may dapat siyang gawin. Sa kabilang parte ng mansyon naman ay nandoon ang kanilang ama, ang patriarch. May tumawag sa kanya at sinasabing may gustong kumausap sa kanya. Tinanong ng patriarch kung sino. Si Logan. Gusto siyang kausapin ni Logan. Makakabawi nga ba si Logan sa pagkakataong ito at may iligtas kaya niya ang kanyang pamilya sa tiyak na kapahamakan? Subaybayin po natin ito sa mga susunod pa na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating channel. See you soon mga ka-recap, bye!